Good morning mga audience natin. Dito naman tayo sa divination talk natin. At lapit na lang yata yung araw ng remembrance sa ni Master Christ. So, tapos na yung story niya, patuloy pa rin tayo sa pag-celebrate ng suffering niya. Bago pala lahat, salamat sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. Dahil sa kanila, ay hanggang ngayon patuloy yung talk natin. Yun dahil sa ginamit sila ng Godhead sa kahit anong paraan. So, wala na tayong requirement para sa mga babae, Ma'am Shi, Beshi, Baby in Red, ating matanda at saka bata. Hindi, at saka sa mga handsome soul yung dark, yung mga guys yan. Yan maputi, magaling mag-dribble at saka mag-shoot. Forgiveness po. Kinuha po natin yan sa prayer ni Master Christ kasi napaka-importante po ng forgiveness. Kung wala yung forgiveness po, wala pong chance na maintindihan po yung talk natin kasi maintindihan na yung talk natin sa pamaraan na pag-forgiving ka. Kasi yung forgiving, loving, mercy, magkasama yan. So, kung yung taong galit na galit ka, hindi mo ma-forgive, ewan ko lang. Baka siguro makuha mo rin after mga 40 years siguro. Ano ibig sabihin niya. Katulad sa, dinaanan ng mga Israelites, dahil yung matigas yung puso nila. Kasi sobrang tigas ng puso nila, supposed to be mga ilang days lang. Mga 12 days lang yata yung lakad nila. Pero pinadaan sila ng 40 years. Hanggang sa namatay na lang yung iba. Hindi sila nakapasok sa promised land. Ganun yung reward ng mga tao, matitigas yung puso. Minsan yung bagay na madali mong ma-realize, maintindihan. Kailangan mo ng 40 years. So, sabihin natin 40 yung edad mo ngayon. 80 years mo pa ma-realize na may mali ka pala. So, at the time na mamatay ka, saka ka na lang mag-regret na may mga bagay pala sana dapat maagang ginawa mo. Pero hindi mo magawa. Ganun naman talaga. Hindi naman talaga maiwasan yung minsan siguro yung iba sa atin pinanganak na makapal yung mukha. Ganun. So, ganun. Matigas yung puso. Ganun. So, think of it hindi tayo dumaan sa pinagdaanan ng mga Israelites yung suffering nila. Petiks lang sa atin, pero mas makapal pa tayo ng mukha sa kanila. Mas matigas pa yung puso natin. Pero gano'n naman talaga yan. Gano'n naman talaga yung kayabangan ng isang tao. Yung pride mo. Ayaw kang, hindi ka magpakumbaba. Kasi gusto mo makipag-compete sa Diyos. Alam mo yung nangyari. Yung kwento tungkol kay Lucifer. Pero hindi naman yan. Place naman actually. So ngayon, mga Ma'am Shi, Beshi, Ladies in Red, ating matanda. Ito ngayon yung latest chika sa operasyon ni Marintes. Okay. Sa secret fraternity nila. Nakakatuwa dito is magkatugma ito sa sinabi ni Master Christ. Ano yung sinabi ni Master Christ? Yung tungkol sa your sins are forgiven. Patawad na yung kasalanan mo. Yung ibang tao hindi maniniwala. Lalo na yung mga matatalino. Matatalino sa atin. Educated na kaya tayo. Ano ba yung literacy rate natin? Maraming matatalino. Pero pag sabihan ka na yung your sins are forgiven, wala na yung kasalanan. Hindi maniwala yung ibang tao. Paano yun? Yun? Ganun. Ano naman talaga? Dapat i-punish mo siya. Dapat magtiis mo na siya. Dapat umiyak mo na yung tao. Baka maputol mo na yung parts ng katawan niya. Baka mamatay siya muna bago siya ma-forgive. Ganun yan. Your sins are forgiven. Okay. Yung isa sa pinakamatindi rito. Matindi talaga to. Kasi parang hindi na-realize to ng iba. Pero sa spiritual practice,
to the Christian, Vedic, Vaishnav na practice, Shivite, or kung ano mang practice yan. Ito yung matindi. Sabi ni Master Christ, naalala niyo yung story. Di ba, andun siya sa poste. Pinako sila. Taurus yun eh. Poste. Yung poste ng kuryente. Ngayon, para silang para silang pagkain binilad sa init ng araw. May dalawa siyang kasama. Parang mga kriminal din yata yan. Para sa mga hindi nakalam ng kwento, kwento na. Ngayon, sabi ng isang kriminal, kung ikaw pala yung makapangyarihan ka pala, bakit hindi mo i-save yung sarili mo? Totoo naman. Yun yung rationalization. Yun yung reasoning natin. Kung magaling ka, bakit hindi mo magawa? Kung matalino ka, bakit hindi ka nag-plan? Future plan. Sa management. Dapat may future plan ka. Matalino ka eh. Well-educated ka. Dapat may future plan. Alam mo yung after 10 years, dapat ganito yung mangyari sa buhay. Or strategist ka. Yun yung ng mga matatalinong tao. Hindi, dapat may way ka talaga. Yun kaya nga may mga life coach may mga therapist, may mga psychiatrist. Kasi gaya may mga education institution kasi dapat naka-prepare na yung buhay mo. Ano nangyari kay Master Christ? Bakit nandiyan siya sa kahoy? Bakit pinako siya? Di ba matalino siya? Sabihin natin dahil para ma-save yung mga tao. Baka nga. Tingnan natin yung story. So ngayon, may isa sa kabila. Ano sabi ng isa sa kabila? Isama mo ako sa kaharian. Yan lang. Bakit hindi natin masabi sa ibang tao? Nagtitiwala tayo. Kasi mahirap yan sa panahon. Lalo na pag yung mundo natin puno ng mga seducer, yung manunokso. Wag kang bumigay agad. Dapat mautak ka. 3 steps advance ka. Di ba ganun? Ganun talaga, di ba? Dapat advanced thinking ka. Kasi matalino ka nga eh. Mature ka, advanced thinker ka. Ang problema dyan, hindi yun yung pinakita sa atin na example. Ano sabi ng isa? Isama mo lang ako yun. Anong sagot sa kanya ni Master Christ? Ito yung hindi makuha ng iba. Kahit sa mga spiritual practice. Ang teaching na to ni Master Christ sa Bible, andyan sa Quran at saka sa Vedas din. Pero hanapin niya na lang. Kasi kailangan nyo magbasa. Para may idea lang kayo. Ano sabi niya? Ngayon. Hindi niya sinabi, teka, ito na lang. Next week pwede. Sabihin niya, mamaya kaya. Pagbaba natin. Hindi niya sinabi. Hindi niya naman sinabing, sige, pag katapusan na ng mundo, wala siyang sinabi. Ano sinabi niya? Maliwanag na maliwanag, pero hindi makuha ng iba yan. Sa mga spiritual practitioner, sa mga religious na tao, sa mga sino man dyan, mga leader, political, managerial, ano sabi niya? Ngayon, isasama kita sa kaharian. Bakit ngayon? Mamamatay na nga siya, isasama niya pa. Paano nangyari? Sinungaling siya, di ba? Dinadala yung isa. Uy, pwede. Kasi hindi nagsisinungaling si Master Christ. Yun yung sinasabi ko. Salamat tayo sa mga taong magagaling may mga kasi magagaling dyan sa mga ni Maringtes. May mga kasamahan at tuloy siya na magaling manguha ng chismis. Ito yung chismis pala dyan. Salamat sa mga chismosa at chismoso. Nilabas nila yung bahog nito.
So, takip na kayo ng ilong niya dyan kasi mabaho to. Mas mabaho pa to sa paa niya. O baka sa puwet niya dyan, mas mabaho pa to. Kasi, ngayon pala, tama yan, sinabi niya. So, kung mag-celebrate ka ng suffering ni Master Price at hindi mo to nakuha, yung sinabi niya, ngayon isasama kita. Katulad nito, wala na si Master Price, sabihin mo, gusto kong sumama sa kingdom. Andiyan pa rin yung sagot niya, effective pa rin yan. Ang sagot niya, ngayon isasama kita. So, bakit pabalik-balik yung iba sa mga simbahan, mga temple, mga worship areas? Bakit? Bakit hanggang ngayon di pa rin sila nasama? Kasi hindi pa sila namatay? Baka. Pero hindi yung tungkol sa kamatayan yung sinasabi mo. Kasi yung pupuntahan nila, hindi naman yung libingan, kingdom niya. So, walang patay doon. So, paano yan? Nakapagtataka. Kasi yung taong mamamatay na, hindi nga niya kayang alisin yung sarili niya, sa suffering niya, dadalhin niya pa yung tao sa kaharian niya. Ay, ano ba yan? Parang, nalilito din ako sa mga ganong klaseng kwento. Labo ng ganyan. Malabo yata ito sa step 5. Baka hindi ito sado. Pero tingin ko tama. Kasi ang explanation pala dyan. Yung mga sado, walang pili ulitin ko, yung mga sado, totoong sado. Sado yung mga righteous, truthful. Guro, acharya. Mga mystic mentor. Totoo yung sinasabi. Na pag sinabi sa'yo, isasama ka niya sa kingdom ni God. Kung sabihin natin kung sa Islam, sa paradise, walang mintis yan. Ibig sabihin, hindi yun nagkakamali. Tama yung sinasabi. May tama ka dyan. Patamaan ka. Paano yan? Yun yung minsan yung nakakatuwa. Masayang kwento kasi yung mga tao naghahanap ng katotohanan, sagot sa problema nila. Akong pera siguro, maraming account manager, maraming mga businessman, investor, financier, o baka kung ano man time management ko. Pero iba to lahat ng yan mawawala pag namatay ka na. Pero hindi iniisip ng iba. Ang iniisip ng iba, since ang buhay natin isaabot pa naman ng 120, malamang mga 100 siguro pwede na ako makapagpahinga. Pero yung nangyayari minsan sa buhay natin, hindi pa tayo inabot ng 60, patay na. Tigok na. Paano yan? Ano nangyari sa 100 mo? Ano nangyari sa investment mo? Ito mga plano mo? Sa strategic planning mo? Time planning? Ano nangyari? Wala. Baka siguro may nakalimutan ka lang ng pagkat. Yung mahalaga pa. Ganun yan. So, mga spiritual practitioner, mga sadhu, once na ibigay niya sa'yo ang surat sadhu, or sweet melody, hindi si melody ito maganda yan. Mabait at saka magaling sumayaw. Hindi ito. Kilala natin. Yun na yung way. Ibig sabihin, pag binigyan ka ng sweet melody, yun na yung promise ni Master Price na ngayon, dadalhin kita sa kaharian ito. Yun yung Shabbat, or sweet melody. Or music of the sphere, holy name, sacred name. Kaya nga, pag binigyan ka ng sweet melody, or Shabbat, ilagay mo sa puso mo. Huwag mong ibasta-basta yan. Hindi kasi madali mag-cultivate yan. Hindi naman, mali. Maraming sagabal.
Actually, dalawang beses pinakita, marami yatang beses ni Master Christ, na kung papasok ka sa kingdom or sa paradise, hindi actually mahirap. Bakit naging mahirap? Kasi sabi niya, dahil sa mga taong maraming rules, mga religious leader, pinapahirapan nila yung mga tao. That is why, pag nag-reflect tayo sa story ni Krishna, sa Puranas, Srimad Bhagavatam, wala siyang concern kasi nag-demonstrate siya. Totoo naman talaga. Pagpapasok ka sa kingdom niya, hindi mahirap. Bakit pinapahirapan natin yung mga spiritual practitioner, mga believers, mga followers? Isa lang po yung sagot dyan. Yung mga nagtuturo din mismo, hindi nila alam yung sagot. Magkukot-kot lang yan sila ng verses. Lilituhin ka. Ay, hindi ko naman sinabi yung mga masasama silang tao. Alam mo, pag nalilito ka at nag-explain ka, naranasan ko rin yun. Nakakalito yung explanation. So ngayon, para mapagkatiwalaan yung sinasabi mo, as if convincing yung mukha mo. Hindi po. Yung katotohanan po, yung truth po, napaka-simple. Kaya nga yung way, buhay ni Master Christ, teachings na very simple. Yung pala yung susi doon. Yung truth, yung way, para papasok ka sa kingdom ni God. Or sa paradise, Eden. Napaka-simple po. Naging mahirap yan dahil sa mga tao hindi nila naintindihan yung teachings. Ganun yun. So ano yung dyan? Minsan makita mo yung mga words ginagamit. Pero words lang yan. Of course, parang nagpo-quote ka rin ng verses. Pero iba kasi pagkasama mo yung isang sado, maintindihan mo bakit, paano. Alam mo yung parang katulad sa drawing yan or schematic diagram. Yung mga katulad sa kuryente or sa mga electronic devices, may mga schematics. Sa mga cellphone, may mga schematics. May drawing yan. Minsan di mo maintindihan. Pero pag nakita mo yung technician, yung engineer, ginagawa niya, maintindihan mo, ay, ito, ganito lang pala to. Yung plano ng bahay, ay, ganito lang pala to. Yung interior designer, interior decorator, or yung mga, alam mo yung mga chemist, mga engineer, mga scientist, physicist. Alam mo yung physics, sabi ng isang yung magaling sa physics. Tingnan mo siya, napakahirap. Pero, actually, simple yung principle niya. Kahit na yung mathematics, napaka-simple ng principle niya. Kaya lang daw yung magturo, minsan yung teacher, nakakalito. Kasi siya mismo hindi niya nakuha yung malalalim na explanation. Ganun yun. So, balik tayo sa talk natin. Yung si Bessie Lady. Natin mo pa na at saka bata. Hansan talagang dating guys yan. Mga giling mag-dribble. Laging naglalaro ng basketball. So, ito na ngayon. Kasi last time, yung pag-usapan natin yung panunokso or seduction ng mga materialist, mga tao sa material world. Ito ngayon, seduction ng mga sadhu, pang-aakit nila. Ito yung pinakamantinding pang-aakit. Kasi di ba pag mangligaw ka ng babae, napakahirap. Arte, di mo maintindihan, di magsasabi kung ano yung gusto niyang sabihin. Ganyan yan. Pero ito, yung pulot kong Marites, napakadali po ng way pala na mahalin yung Godhead. Ang tawag nila doon is kaya nga binigay sa'yo yung Surat Shabad or Sweet Melody kasi napakadali mahalin ng Godhead. Para naling minahal mo yung Sweet Melody na yun. Ganon yun.
Hindi to si Melody yan. Hindi na pwede yata yun. Hindi na available. Ganon yan. So ngayon, bakit ka nahihirapan kang maramdaman yung pagmamahal na yan? Ano yung problema dyan? Ay, madali pala. Bakit mahirap? Bakit hindi mo nararamdaman? Ano yung problema? Kasi ganito pala yan. Alam mo yung pag-iisip natin, yung mind natin. May partner yan. Ang tawag sa partner niya, false ego or pride. Pag masyadong mayabang yung isang tao, minsan makapal yung mukha, hindi siya truthful, hindi siya transparent, hindi siya open. Kasi yung totoong pagmamahal, truthful yan. Wala niyang tinatago. Transparent. Kita mo yung ano niya, kaloob-looban yan. Ganon yan. Kaya nga minsan, pag nakinig ka ng mga ng mga salita dyan ng mga religious na tao, spiritual, nag-admire ka, pero nakakalimutan mo yung Godhead. Ang tawag nila dyan is Christ consciousness or Krishna consciousness. Nakakalimutan mo. Hindi mo siya naalala. Yung naalala mo yung speaker. Bakit ganon? Kasi nililito ka. Parang inano ka, yung nililibang ka niya. Pinapa-enjoy ka niya sa kwento niya, pero yung Godhead wala. So paglabas mo ng religious institution or mga temple, wala na yung Godhead. Na supposed to be, or kung andyan mo yung Godhead, iba yung pagkaintindi mo sa kanya. Ganon yan. So, ulitin ko, sa material world, yung panunukso, tutuksoin ka sa katawan ng babae, lalaki, talent niya, may maganda daw siyang ugali, may pera daw siya, malaking bahay niya, may mga kagamitan sa sasakyan, magandang cellphone niya, mataas yung pinag-aralan. Yun yung seduction sa material world, panunukso. Akala mo very promising, pero later on, after 10 years, ma-realize mo, wala kang patutunguhan. Mapapagod ka sa buhay mo. On the other hand, itong mga sado, walang-wala yan sila sa buhay nila. Yung iba nga, tag-ayos lang ng sapatos, yung laborer, yung iba dyan, nagtatrabaho sa farmer. Pero meron silang isang bagay, yung gold pill na tinatawag, yung philosopher's stone, or ang tinatawag nilang Surat Sabad or Sweet Melody. Ito yung sikreto nila, kasi pag binigay niya sa yung sweet melody na to, mararamdaman mo, nagbabago yung buhay mo, pananaw mo. Iba, baliktad. Kaya ngayong description, may isang guru na sabi niya, ang material world, perverted reflection. Gusto kong refine yung statement na yan. Hindi perverted reflection po. Hindi, walang perversion po dyan. Ang is baliktad. Baliktad yung yung nakikita natin sa mundo. Bakit baliktad? Kasi yung totoong pagmamahal hindi mahirap, masarap, at saka walang katapusan. Hindi mo yan maramdaman sa mundo. Excited ka, nagka-boyfriend ka, katulad ng last time nakita ko, kabago-bago siguro nilang mag-boyfriend. Alam mo yung parang kulang na lang idikit yung mukha nila. Doon sa kabila, meron din, pareho silang babae. Alam mo na, hindi naman tayo kasi hindi maiwasan dahil sa harap kasi. Kaya na-realize ko, ganito pala yung na-in-love ka, masaya ka, masarap. Pero after 10 years, nawawala. After 20 years, nawawala. Sweet na sweet daw. Bakit kayo nagsisigawan? Bakit kayo nag-aaway? Sweet pala kayo eh. Ang shabad, ng sweet melody na ibibigay sa'yo ng sadhu, guru acharya, or mystic mentor mo, spiritual guide mo.
Ano yan? Hindi mo parang Pacific Ocean. Hindi pa tayo napunta sa Pacific Ocean, pero alam natin yun, malalim masyado yun. Malawak ng malalim. Kasi yun yung pinakamalawak. Parang Marianas Trench din. Napakalalim niya. Hindi mo siya masukat. Kaya yung kaligayahan, yung kasiyahan, pag andyan yung shabad or sweet melody. Hindi si melody ito. Iba yun. Iba yun si melody. Huwag kayong walito ha. Hindi yung mga kakilala nyo dan ha. Hindi, iba to. Ito yung yung holy name or sacred sound na sinasabi nila. Pero yung pinakatamang description kasi niya is a melody kasi para siyang alam mo nakikinig ka ng music. Or sumasayaw kayo. Ganon yan. Yung flow ng energy niya, yung melody na yun. Kaya nga siguro maganda sumayaw sa melody. Hindi, joke. Ganon yan. So, ganon yan. Now, ang problema natin, mayroon tayong false ego or kayabangan. Hindi pa naman nakikita yung yabang ng isang tao. False pride. Kaya nga kahit na andyan yung sweet melody na yan, or yung shabad, hindi natin siya nararamdaman. Para kang manhid. Pero ang sarap niya. Sarap-sarap niya. Pag narinig mo siya, naobserbahan mo, nakita mo siya, maano mo talaga ibang klase. Ang shabad na to yung sweet melody. Ibang klase. Alam mo yung pag nakatingin ka sa babaeng sumasayaw, parang ganon. Or yung babaeng kumakanta. Parang ganon. Masarap pakinggan, masarap tingnan. Alam mo yun, na parang ko. Ganon yan, yung shabad. So ngayon, bakit hindi natin maramdaman yun? Kasi ang isang problema dyan, mali yung pagkaintindi natin ng tinatabi natin yung feelings natin kasi yan, traumatized or nasa victim mentality tayo. So, hindi natin maintindihan ano yung tinatawag na pagmamahal talaga. Kasi kung pagmamahal talaga yan, kahit ipako pa yan, hindi mawawala yan. Kaya nga pinako na nga si Master Christ in-offer niya pa yung pagmamahal niya. Walang ganun. Kaya nga pag nag-aawa yung dalawang tao, maybe magkapatid, magulang mo, ikaw at saka magulang mo, yung magsyota, magnobya, mag-asawa, hindi yan yung totoong love. Wala doon yung totoong love. Kasi yung totoong love, andun lang sa shabad yun, sa sweet melody. Ganun yun. Hindi mo yan makikita dyan. Ibang klase yun kasi parang tatayo nga minsan yung balahibo mo pag naramdaman mo siya. Hindi lang feelings based sa knowledge mo talaga. O baka knowledge mo, may sarili ka rin knowledge mo. Yung knowledge ko na sinasabi dito, absolute knowledge. Absolute truth. Alam niyo po sa mathematics, ang absolute na value, kahit nalagyan mo ng negative yan, positive palagi yung labas niya. Yun yung absolute value. Total yan, totality. So, pag sinabi mong, gamitin natin yung word na love. Instead na sweet melody. Love. Ilagay mo sa puso mo. Si melody. Hindi, Japan. Yung love, pag andun sa puso mo, total yan. Wala siyang nakikitang mali. Wala siyang nakikitang masama. Wala siyang nakikitang kapintasan. Hindi nakikita yung baka mabaho mo din yung paa mo. May bilbil ka. Hindi niya na nakikita kasi total yan. Yan yung power ng sweet melody. Wala siyang nakikitang suffering. Shortcoming. Kaya nga si Master Christ, pinako siya. Kaya nga sinabi niya ngayon, dadaling kita sa kingdom ko, o sa Eden, o sa paradise. Kasi ganun yung power ng shabad, or sweet melody. Wala siya nakikita. Bulag talaga siya. Hindi nakikita. Yung hindi na naiintindihan ng iba,
Kaya nga kung totoo talagang pag lumabas sa bibig mo, na mahal, na nagmamahal ka, bulag ka. Kasi dalawa lang, bulag ka sa mundo. Ha? Baka ginagawa ka dyan, tanga ng kasama mo, binobobo ka. Pasensya sa word Hindi naman yung mga bobo dyan at saka mga tanga din natin sila. Hindi na talaga kasi wala siya nakikita. Ganon siya. Kaya nga kahit na lumudugo yung yung braso ni Master Christ, dumudugo yung ulo niya, yung Shabbat or sweet melody pa rin nakikita niya. Sabi niya ngayon isasama kita sa paradise. Ibang klase niya. Kaya nga nakakaiyak yung hindi naman. Huwag kayong dyan. Nakakaiyak yung ganong klaseng pagmamahal. Kaya ngayon hindi na, yung iba, naiiyak sila dahil nasasaktan si Master Christ. Yung mga sado, naiiyak sila dahil ibang klase yung pagmamahal na yan. Na alam mo yung bali na yung buto mo. Sugat-sugat ka na. Pero hindi nagbabago yung pagmamahal. Ibang klase yun. Nakakainis, no? Ganun yun. So, yun yung secret na marites na ayaw talagang sabihin ng mga guro, minsan mga sado. Na minsan natatrap sila na hindi nila masabi-sabi. Na yung Shurat Shabbat pala, ang dali niyang ma-realize. Yung self-actualization. Or self-actualization, ngayon na, sabi ng kakilala ko, ngayon na, the moment na ma-receive mong Shurat Shabbat, or sweet melody, maramdaman mo agad yun. Ngayon mo ma-realize yung Christ consciousness or Krishna consciousness or God consciousness. Ngayon na, walang bukas. Ngayon na mismo. Yun yung doon, yun yung secret doon. Ingatan nyo, huwag nyo ipagkalat yan sa mga kasi baka marinig tayo pinagkalat natin yung yung marites. Hindi naman sinabing itago. Pero ibig sabihin, kailangan nating ingatan. Yun yung ibig sabihin. Kasi pag sinabi sa sa spiritual practice o religious practice na may guidance ng sado, actually, hindi madaling matutunan yung yung Shabbat or sweet melody, yung pagmamahal na yan, na ilagay sa puso mo. Kasi, dahil nga sa kapal ng false ego natin, alam mo yung, ang cute-cute niya, ang ganda-ganda ng legs niya, alam yung gano'n, galing-galing yung sumayaw, ganda-ganda ng boses niya, alam mo yung gano'n, tali-talino niya, alam mo yung gano'n, type ko yung height niya, alam mo yung mga gano'n, pero mamaya-maya mawala. Hindi yan. Yung Shabbat, yung sweet melody, once na andyan yan, kung hindi lang sa false ego natin, hindi tayo mamanhid. Mamanhid lang tayo minsan dahil sa false ego natin. Kasi yung requirement yan, katulad sa yung teaching sa Yoga Sutras, Patanjali Yoga Sutras, kasi din sa teaching sa ibang scripture. Alam mo kung parang yung tanim, seed. Yung Sure Shabbat, parang tanim yan sa puso mo. Na kailangan tanggalin mo yung mga bagay na para hindi yan mamatay. Yun yung mahirap, yung tanggalin yung mga bagay na para hindi yan mamatay. Kasi pag namatay yung seed na yan, ang Sure Shabbat, sweet melody sa puso mo, kasi papasok yan sa third eye mo, mag-grow sa puso mo. Pag hindi yan, pag hindi mo iningatan yan, mamamatay yan. So ngayon, hindi mo maintindihan. Hindi mo maintindihan yung sinasabi ng, ano ba talaga yung pagmamahal na yan?
Ano intindi ko yung sabihin ng iba? Naintindi ko pagmamahal kasi may anak ako eh. Kasi may syota ako. May girlfriend ako. May asawa ako. May magulang ako. Alam ko yung love. Hindi po. Yung Shurat Shabad po. Halos equivalent po yun ng Godhead. Alam mo yung God is love. Naintindihan mo kung ano kalawak yung love ng Godhead. Ano kalalim. Kung maintindihan mo kung ano yung Shurat Shabad or Sweet Melody. Ganon yan. Eh, yung anak mo, yung sweetheart mo, yung asawa mo, yung magulang mo, isang piraso lang yan. Eh, sinasabi dito, buong creation. Imaginein mo. Sabog ka. Hindi mo nga makuha nga yung yung Shurat Shabad or Sweet Melody. Or kung sabihin natin yung equivalent niya is love, hindi mo kasi yung Shabad, ang love ng Shabad na yan, total po. Walang partial, walang installment, walang paunti-unti. Once na ibigayan sa'yo, total yan, buong buo yan, absolute ang tawag doon. Absolute truth or absolute na love. Hindi siya partial. Parang binuhusan ng ilang drum na tubig, sabay-sabay. Para kang andun sa ilalim ng Niagara Falls, binagsakan ka ng ilang tonnage na tubig. Ganon yan. So, para maintindihan mo, kaya nga may kasabihan sila sa Jewish mysticism. Para kang, seed. Unti-unting binabalatan. Ganon yan. So, unti-unti mong binubuksan yung Shurat Shabad or Sweet Melody. Huwag si Melody. Huwag niyong buksan si Melody. Hindi, bawal. Yung Sweet Melody or Sacred Name, yun yung unti-unting bubuksan. Ganon yan. Bubukas yun unti-unti. Sabay yun sa pagbukas ng petals ng lotus ng higher centers na yung third eye mo at saka yung puso. Kasi yung puso, na siya lang, mamisled siya. Kaya nga, naloloko tayo ng mga seducer sa mundo. Mga manunokso. Lalo na mga salesman, magagaling yan. Magaling sila manokso. I-heart lang yung ginagamit mo, naisahan ka. Kaya nga nagre-regret, nagsisisi ka minsan. Itong Shurat Shabad or Sweet Melody, buksan mo na yung third eye mo. Yung third eye mo ngayon, yung mag-guide sa heart mo. So ngayon, yung love na yan, nandun sa puso mo, handy word na ginagamit natin love, yung Sweet Melody. Huwag natin gamitin sa melody, baka mapagkamalan. So pag ilagay yan sa puso mo, bubukas yung yung lotus yan. Parang lotus kasi yung heart natin, bubukas yan. Yung petals niya. Yung 8 petals ng lotus. Hindi naman 8 actually. Yung sinasabi ko lang 8 lang. Kasi 8 yung pinaka-importante dyan. Nasa magbukas yung petals ng lotus, maintindihan mo ngayon. Kaya nga ang tawag nila sa Taoism, Supreme Ultimate. Hindi mo siya sobrang lalim niya. Alam mo yung pag nakikipagkuitos ka, parang walang tigil. Hindi na matanggal-tanggal. Ganon yan. Hindi yun naintindihan ng iba. Pero yun yung iniingatan na gold pill or philosopher's stone ng mga mystics. Hindi rin yung maintindihan ng mga religious na tao na iba or mga practitioner. Kasi sa external nga sila nakatingin. Ito, nasa loob siya. So ngayon na nakakatuwa kasi may katawan ka pa. Paano yan? May katawan ka. Ang katawan po natin, parang chariot yan. Gamit lang yan. So ngayon, ito ay nakakatuwa. May girlfriend ka, di ba? O baka may asawa ka dyan. O baka may mahal. Kasabuhay, magulang mo. Yung mga anak mo. Ang gagawin ng sado ngayon, kasi may mga ibang sado daw, ewan ko lang.
I-separate ka niya sa family mo. May mga ibang mga religious leader na huwag ka dyan sa pamilya mo, makasalanan yan. Ang samang tao yan. Yun yung sasabihin nila. Huwag ka dyan. Umiwas ka. Ito kasing way na to, parang tantra. Hindi ka aalis sa place mismo. Kaya nga may kasabihan na yung Shabbat or holy name later on, sa future generation, makikita mo sa bawat bahay. Sa bahay mismo makikita mo. Wala na sa simbahan, wala sa mga temple. Nandun sa loob ng bahay mismo. Yung sacred name. Or surat sabad. Dahil hindi na sila tumitingin sa simbahan, sa temple. Wala na yun. Wala na yun. Old, lumang pananaw yun. Ang realization is yung holy name mismo. Kung saan yung holy name, saan yung Shabbat or si Sweet Melody. Hindi si Melody may bahay silang sa kanila. Yung Sweet Melody, kung saan yun, andun yung Godhead mismo, yung pangalan niya. So, andun sa loob ng bahay, yung bahay mismo yung church, yung temple. Hindi ka kailangan pumunta ng temple. Yung mga holy places na doon ka mag-attend ng misa kasi daw doon namatay si Master Christ. Wala nang ganun. Huwag kayo pumunta sa bahay ni Melody Kung sa mga kilala niya tan. Sweet Melody yung sinasabi ko. Shabbat. Sa loob mismo ng bahay nyo, andoon yung church o yung temple. Ganon yun. Ngayon, dahil andoon na siya, i-cultivate mo. Anong connection niya sa family mo? Sila ngayon, yung family mo, yung anak mo, mga pamangkin mo siguro, kapatid mo, darling mo dyan, o magulang mo, sila ngayon yung magiging recipient ng, o magiging, sila yung tatanggap. Tapos mong tanggapin, sila yung tatanggap ng Sweet Melody. Or Shabbat or sacred name. Huwag mong papuntahin sa bahay niyo si Melody Bawal yun. Baka pwede mong imbitahin. So, ganun yan. Once na, yung mga taong yan, once na nasa guidance ka ng shadow, ibibigay mo ngayon sa kanila yan. Kung hindi yung shadow yung magbibigay sa kanila, ikaw yung magbibigay sa kanila. Ganon yun. Yun yung hindi nakuha ng iba. Kaya nga minsan nakapagtataka, bakit pupunta ka ng temple? Yung temple, nandiyan mismo sa katawan mo. Bakit pupunta ka ng simbahan? Yung simbahan mismo din sa loob ng katawan mo. Baka naliligaw ka lang. Yun yung mga hindrance. Yun yung mga maling pananaw. Kasi kung tingnan mo yung study ng ng Yoga Sutras, kung saan kinuha yung mga teachings, at saka yung Vedanta Sutras, wala namang temple dyan. Mga Upanishads, yung mga teachings, wala yung sa temple, sa place lang ng master or ng sadhu. Satsang or sadhu-sangga lang yung ginagawa nila. So ngayon, yung pala yung reason bakit nagkikita yung mga kasamahan ni Marintes, magmamarites, para pala magsatsang yung sadhu-sangga. Mag-exchange sila ng Shabbat or Sweet Melody. Mag-chismis sila tungkol sa melody na yun. Ay, wag si Melody Mabait siya, wag yung i-chismis. Ganun yun. Iwanagin natin kasi baka magkamali. Kasi parang mga tao, minsan yung nare-refer natin dito. So yung Krishna consciousness, or Christ consciousness, or Holy Spirit na sinasabi nila, masalin-salin yan sa association or satsang or shurat shabad. Ay, satsang or sadhusang. So, yung temple mismo yung bahay na. So, kung pupunta ka sa bahay ni, kung sino makakilala mo dyan, pwede rin sa bahay ni Melody.
satsang yung gagawin nyo. Mag-exchange kayo ng Surat Sabad or Sweet Melody. Yun yung pinag-uusapan. Kaya pala, palaging nakikita yung mga kasama ni Marintes. Nagmamarites pala sila tungkol sa Surat Sabad or Sweet Melody or Sacred Name. Ganon yan. Wala silang ibang pinag-uusapan. Kaya nga masarap yung feeling. Ngayon, ini-increase nila, dinadagdagan. Every time na mag-exchange ideas kayo tungkol sa Shabad or Sweet Melody, nadadagdagan. Alam mo yung pag may crush ka, may crush kang babae, may crush kang lalaki, ganun yan. Pag alam mo yung nagkukwento kayo ng mga kaibigan, no? Friends mo, nagmamarites kayo tungkol sa crush mo, di ba enjoy na enjoy ka, nakikiliti ka. Ganun yan. So sila, magkukwento ngayon sila tungkol sa Shabad. So sa mga topic yan, is tungkol sa story ni Master Christ, siguro sa story ni Prophet Muhammad, story ni Krishna. Pag nagkukwento sila, nakikiliti sila. Huwag niyong idamay si Melody dyan. Okay. Yung Sweet Melody lang yung isama niya. Ganon yun. So, masayang masaya sila palagi. Kaya pala nakangiti palagi. Kasi happy sila. Ang effect ng Shabad or Sweet Melody, kasi di ba love yung ginamit kong word kanina? Total love. Wala siyang exemption. Pag naramdaman mo yung total love na yun, bulag ka. Yung lahat na nakikita mo, love. Kaya nga may mga stories yan na parang baliw sila. Yan ang sinasabi ko. Pag nahulog yung nalaglag yung puso mo sa Surat Shabad, sa Sweet Melody, huwag lang kay Melody, okay. Para kang baliw. Ganon yan. Kaya yung story ng mga gopis sa kay Krishna, sa Bhagavatam, para silang mga baliw. Nababaliw sila. May mga instances din yan sa ni Prophet Muhammad or ni Master Christ. Na parang nababaliw sila, hindi nila maintindihan. Okay. So, ganun yan. Kung ikaw ngayon, maging part ng federasyon ni Marintes, magmamarites ka rin, mababaliw ka rin. Kaya sabi ko, pag may pamilya kayo mga baliw, mag-ingat ka. Kasi madali kang mabaliw dito. Ito ganito ngayon. Diba sinabi ko kanina, no? Ulitin ko, love yung ginamit ko, total love. Walang exemption, lahat minamahal mo. Isama mo na si Melody. Okay. So, yung isang word dyan sa Surat Shabad or Sweet Melody is, diba love, joy. Kaya nga yung nature ng spirit soul is, bliss. Total bliss yan. Hindi yung masaya ka ngayon, hindi na bukas. Nalungkot ka kahapon, masaya ka ngayon. Maya-maya, masaya ka, malungkot, masaya. Hindi. Total po yan. Ibig sabihin ng total, habang tumatakbo yung orasan, yung relos, masaya ka. Parang ang baliw. Kaya nga, yung ibang mga practitioner, mga sado, tinatago nila yung ganun. Tinatago nila yung kasiyahan nila, yung love nila sa puso nila. Alam nila. Tinatago, may concealment kasi parang baliw nga sila. Kaya nga, wala silang happiness sa pera, baka bagong gadget, bahay, kung ano-ano man dyan, political position, power, honor, talino, sasakyan mo dyan, eroplano, barko, mayati ka dyan. Baka sikat kang artista, ang ganda mo, ganda ng legs mo, ang galing mong sumayaw. Wala, hindi yan sila na kasi iba yung kaligayahan na naramdaman nila. Yung pagmamahal, iba. Kaya hindi sila maintindihan ng ibang tao minsan. So yung gagawin nila, magiging ordinary silang tao. Pag-ayos ng sapatos, alam mo ganun, farmer,
Alam mo yung ganun, laborer, iba dyan prostitute, kasi hindi maintindihan ng iba. Grabe yung ano mga, para kang na-possess. Pero hindi ka na-possess Masama yung possession. Hindi mo pinapossess yan. Para kang na-possess, ibang klase ngayong dating. Para kang sira ulo. Ganon yan. Huwag sana masira yung ulo niya kay Melody. Hindi. Sa Sweet Melody lang kaya masira. So, ganon yung katindi yung effect ng Surat sa Bad. Kaya nga, yung isang quality ng is ng mga Rasika Bhaktas, yung mga pure devotees na first class, lagi silang masaya. Joy ang tawag din doon. Hindi si Joy wag yung si Joy, kilala ko rin yan. Wag yung idamay si Joy. Okay. So, ganon yun. Ang tindi. Oo. So, yun yung sinasabi ko, ulitin ko. Yun yung mystery doon. Hindi naman actually mystery. Hindi makuha ng iba. Bakit sinabi ni Master Grace, ngayon na. Ngayon na isasama kita sa paradise. Bakit wala pang sumama hanggang ngayon? Kasi hindi na nga nakuha. Yung nag-explain mismo, hindi naintindihan kung ano ibig sabihin na ngayon. Ngayon na yan. Anong oras ba ngayon? Ngayon na. Sasama ka niya. Sama kanya, gamitin niya yung sweet melody. Hindi si melody yung sweet melody. Hindi niya isasama kanya. Pero kung hindi mo nakuha, hindi ka makasama sa kanya. Kaya kailangan mong ma-receive mo na yung Surat sa Bad or sweet melody. Buksan yung third eye mo. Pero magbukas yung heart mo, i-guide ka ng sadhu para maramdaman mo. Kasi yung false ego natin, sabi ng false ego, wag kang maniwala dyan. Hindi totoo yung sinabi ni Master Christ, isasama ka niya ngayon. Hindi totoo yan. Yung sinabi niyang wala ka ng kasalanan, hindi totoo yan. Ang dami mo pang kasalanan kaya. Ang dami mo pang kalokohan, katarantaduhan kaya. Mayabang ka kaya. Huwag kang maniwala dyan. Yun yung mentality ng isang kriminal. Kung anak ka ng hari, bakit hindi ka bumaba? May kapangyarihan ka pala. Ganun yung point dyan. Kaya nga sabi ko sa last time, yung materialist at saka yung sadhu, pareho lang silang seducer. Ang pinakaiba, matigas yung puso ng materialist. Kasi, panunokso yung ginagawa niya. Yung mga sadhu, pang-aakit yung ginagawa nila. Kaya malambot yung puso nila. Kasi hindi para sa kanya yung gagawin niya. Para sa'yo. Kung para sa'yo, ibibigay ka niya sa taong bagay lang na magmahal sa'yo. So, bibigyan ka niya ng sweet melody. Hindi si melody hindi na pwede si melody. Okay. Ibibigay niya sa'yo, once magbukas yung heart mo, saka papasok yung Godhead dyan. Ano ba yan? Lalaki at saka lalaki. Di ba kabaklaan yan? Pwede pa siguro babae at saka lalaki. Hindi. Yung pagmamahal, ibang klase yan. Kaya nga may pagmamahal sa kapatid, pagmamahal sa anak, pagmamahal sa magulang. Kaya nga kung hindi, yan yung iba't ibang mukha ng pagmamahal. Although fragmented yan na idea, limited na idea, pero yan yung pamaraan. Pero hindi mo yan maintindihan kung wala wala yung Surat Shabad or sweet melody. Hindi si melody. Kung wala yung sweet melody, hindi mo yan maintindihan. Iba-iba yung mukha ng Godhead, yung pagmamahal niya. Kaya nga kung may anak ka, may partner ka sa buhay, may magulang ka, sila yung daan mo. Kaya nga kailangan na sa guidance ka ng sadhu, guru, acharya, mystic mentor mo. Kasi instead na maging daan mo yan, baka maging hadlang yan. Kasi magagaling din sa seduction yung magulang, partner mo, at saka maanak mo. Baka mauto ka lang nila. Bibili ka ng gadget, bibili ka ng bagong
Baka washing machine, ano, mabibiling ka na naman na damit. Baka shorts mong sexy. Alam mo ganun. Patayo ka naman ng bagong bahay. Ganun yun. Nagiging seducer yung labas nila. Panunokso yung presence nila. Pero kung andun yung surat sa bottle, sweet melody, huwag niyang dalhin si melody sa bahay niyo. Yung sweet melody at saka yung guidance ng sadhu or guru or acharyas or mystic mentor mo, yung seduction na ginagawa nila, magiging way mo yan. Sila yung magiging daan mo para maintindihan mo yung paano ka inaakit ng Godhead. So pala yung pinakamasarap magmahal. Wala nang iba. Oo. Ganon yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, last time, yung mga sadhu, kung hindi purpose mo magkaanak, hindi ka magkoitus. Walang koitus sa mga sadhu na hindi magkaanak. Magkoitus lang yan tuwing umaga pag gusto magkaanak. Pag hindi gusto magkaanak, walang koitus yan. Kaya nga yung relationship niya sa anak, sa partner niya, sa magulang niya, sa friends niya, friends with benefits, except lang sa koitus, wala po yan. Kaya nga total yung tinatawag yan, walang pinagkaiba. Yung tingin niya, yung pagmamahal niya sa mga taong yan, patas po. Walang pinagkaiba. Ganong kalalim yan. Ganong katindi, kalakas. Sabog na sabog ka sa sweet melody or shabad. Kaya nga tawag sa kanila, rasika baktas. Napakataas yung pagmamahal nila. Hindi mo maabot. Akala ng iba, may mga regulation. Wala pong regulation. Ang kailangan mo lang is tanggalin mo lang yung false ego mo. Yung kayabangan mo. Alam mo yung may kasalanan ka sa magulang mo. Hindi ka lalapit kasi mahilig ka kasi sa fried chicken eh. Sarap na ano ka. Or may kasalanan sa iyo yung partner mo o yung anak mo. So ngayon, i-withdraw mo, tatanggalin mo yung pagmamahal sa kanya. Hindi po ganyan. Mas lalo pong lumalabas yung pagmamahal dyan. Mas lalong lumalakas yan. Kasi nagkikipaglaban yung false ego. Dahil sa false ego, hindi mo nararamdaman yung pagmamahal at saka kaligayahan na yan. Dahil sa surat sabad or sweet melody na yan. Hindi si melody yan. Masarap naman kasama yan. Hindi mo maramdaman. Kaya nga pag ang tawag nila sa psychology, na frozen ka, nasa victim mentality ka, o namanhid ka, false ego po yan. Ina-atake ka ng false ego mo. So ngayon kailangan mo ng association ng mga kamarites mo rin. Or sadhu. Satsang, sadhusanga, or yung sadhu mismo, or mystic mentor. Kaya yung association niya para tanggalin yung false ego mo. Ganun yan. Once na matanggal yung false ego mo, babalik agad yung ano mo. Kaya nga si Master Christ, kahit na sa pananaw ng common na tao, binitray siya, hindi nabawasan yung pagmamahal niya. Kasi yun yung power ng surat sabad or sweet melody. Ibang kasi itong sweet melody, pag nalagay, nasa puso. Huwag sa puso ng saging, Ganon yun. Ganon siya katindi. Hindi niya maintindihan ng ibang tao. At saka ang dali-dali. Kasi yung pagmamahal na yon, nagaling pa sa Godhead. Ang dali-dali po. Napakadali. Sabihin mo lang sa kanya na mahal mo siya. Walang regulation. Tapos, tanggalin mo lang yung shell mo. Huwag yung gamit mo, yung kayabangan. Kaya may mga parting stories na pinatanggal ni Krishna yung damit ng mga gopis. Sabi niya, kung mahal mo ako, tanggalin mo yung damit mo. Huwag mo sabihin kay Melody. Sa sweet melody. Sa sweet melody lang. Ibig sabihin, tanggalin mo yung false ego mo. Kasi yung false ego natin, yun yung damit natin.
Yung reason bakit bumibili tayo ng mga damit, mga gandang sapatos, makeup, may sasakyan tayo, may motor, baka may bahay. Dahil sa false ego yan, gusto nating itago yung totoong pagkatao natin. Kaya nga yung mga saint minsan, sa puno ng kahoy natutulog. Hindi ko sinabing matulog sa puno ng kahoy. Pero ganun sila, kasi wala silang kailangang itago sa sarili nila. Yung tingin nila sa lahat ang mata nila, para silang yung sunglass nila pula. Ang itim pala. Pagmamahal kasi yung itim. Parang high sila sa drugs ng pagmamahal. Ganon yan. Wala silang nakikitang ano. Ang nakikita lang nila palagi yung Godhead. Parang mga high nga. Ganon yan. So, once na naabot mo yung stage na yun, yun ang tawag doon is Krishna consciousness or Christ consciousness. So, kailangan pa buksan yung third eye mo para makapasok yung Holy Spirit. I-plant ng Holy Spirit yung seed sa puso mo. Huwag sa puso ni Melody. Sa sweet melody lang. Ganon yan. So, ganon yan. So, kung nakikinig kayo sa Holy Week, yan yung tandaan nyo lang. Yung pagmamahal na yan, walang katapusan. Kaya nga sabi ni Master Christ, kaya mong ibigay ang buhay mo sa isang tao na hindi mo kilala. Dahil nantindi, grabe yung pagmamahal na yan. Kaya nga, yun yung pinakaiba doon sa seduction na yun. Yung mga taong, mga worldly, matigas yung puso. Yung mga sado, napakalambot ng puso nila. Pero siyempre, hindi mo makikita yun. Wala nga naman buksan niya yung puso niya sa'yo. Okay. Kaya nga, yung best friend mo, yung mga sado lang. Wala ka ng ibang best friend. Kasi alam ng sado, sa bandang huli, iiyak ka, magtitiis ka. Kaya naintindihan niya ng sado, kaya ibibigay niya sa'yo yung sweet melody or shabad. Para hindi ka naiiyak ka. Yung mga mangyayari sa buhay mo, naintindihan mo. Wala kailangang iyakan. Kasi yung mga mahal mo sa buhay, iiyak ka din yan pag namatayan. Pero pag may shabad ka, or sweet melody, hindi ka iiyak. Kasi nakikita mo yung totoong pagkatao nila. Alam mo kung ano mangyayari sa kanilang bandang huli. At saka hindi sila mawawala sa iyo. Nakikita mo yung totoong kulay o hugis ng mundong ito. Ganun yan. So, summary lang yan. Yung kung paano mo gagawin yun is sasado mo matutunan. Tandaan nyo, yung defense mechanism natin, yung depression, sa babae matindi ang common yung depression. Sa lalaki, anxiety. Isa lang yung reason dyan. Wala kang shabad or sweet melody. Ganun yan. Huwag si melody yan. Kasi pag yung babae, wala siyang shabad or sweet melody, akala niya hindi siya minamahal. Nade-depress yun. Lalo na palundag-lundag yung relationship niya. Or minsan unstable yung relationship niya. O baka ang dami na ng members ng family niya namatay. Or baka kulang yung buhay niya. Katulad yan, namatayan siya ng anak. Wala siya ng anak na nahulog yung niya, baby niya. Gano'n yan, may depression yan. Kasi ang babae, masyadong attach sa katawan yan. So, kailangan niya ng shabad or sweet melody. Yung lalaki naman, nasanay tayong kailangan maging ang dami mong achievement sa buhay. Pero wala kang achievement na mangyayari sa bandang huli. Kasi mawawala din yun. Kaya anxious ka, ang dami mong mini-maintain. Wala kang kailangan i-maintain. Ikaw din, babae, lalaki, wala kang kailangan i-maintain. Yung kailangan mo lang i-maintain is yung shurat shabad or sweet melody. Once na convince ka, yung trust mo andon sa sweet melody, isali mo na lang si melody din. Wala kang worry.
Kasi lahat ng hingiin mo, lahat ng gusto mo sa buhay, kaya ngayon yung sabi ng God, nabilang yan ng buhok sa ulo mo. Ikaw, hindi mo pa nabilang. Yung hinihingi mo, binigay niya na. Kung hindi ka makapag-antay, problema mo na yun. Huwag ka naman problema, binigay niya na nga sa'yo eh. Ang kailangan mo lang, antayin mo lang. No, ganun yan. Antayin mo lang. Kasi nag-promise na siya sa'yo dahil mahal ka nga niya. Ganun yan. Ang ano yan, once na nabuksan yung third eye mo ng shadow, maintindihan mo ngayon. Binigay niya, bago ka pa ipinanganak, binigay niya na lahat sa'yo. Iniingatan niya ang lahat ng binigay niya sa'yo. Wala ka nang ibang iisipin pa. Kung hindi ka pa kapag-antay, problema mo yun. Kasi kating-kati ka eh. Huwag ka masyadong kating-kati. Taing-tae ka na. May pasensya sa kumakain dyan. Wala, andyan. Antayin mo lang. Kasi alam niya ang tamang timing na kailangan. So, kung hindi ka masaya sa isang bagay, bibigyan ka niya ng kasiyahan. Basta ilagay mo lang yung shabad or sweet melody sa puso. Isali mo na lang si melody dyan. Ganun yun. Ilagay mo lang. Ganun yan. So, ngayon, once nandyan na yan, wala ka nang iisipin pa. Kung ano yung ginagawa mo araw-araw, nagbibihis ka dyan ng anak mo, pinapakain mo, pinapadede mo, kumbaga iniingatan mo yung partner mo, babae mo ng lalaki, na ginagawa ka araw-araw, hindi ka nagmamadali. Kasi alam niya yung timing. Siya yung may timing. Siya may hawak ng oras. Magulang mo. Kaya nga, hindi ka dapat nagkakasakit. Kasi bakit ka magkakasakit? Iniingatan niya yung health. Kung wala kang tiwala sa kanya, makakasakit ka talaga. Oo. Ganun yun. Kasi yung health mo, andyan sa kamay niya. Yung future mo sa kamay niya. Paano mangyayari sa'yo, andyan sa kamay niya. Pati yung alahas mo dyan, at saka mga pera mo sa bahay mo, andyan yan sa kamay niya. Kahit itago mo pa yan, pag dumating yung oras na alam niya hindi bagay sa'yo, mawawala yan sa'yo. Kaya wala kang dapat ano. Ganun yan sa mga taong mayayaman na alam mo yung nag-asawa sila dahil sa pera or dahil sa napilitan ng magulang. May time sa'yo. Ibibigay sa'yo ng Godhead yung tamang tao. Ganun yun. Kasi hindi bulag, hindi bingi. Mahal na mahal ka ng shabad or sweet melody. Alam niya kung ano yung gusto mo. Bago mo pa sabihin, ibigay niya sa'yo. Kaya ngayon, sa Holy Week, pag-isipan nyo, bakit sinabi ni Master? Kasi bagay niya sa'yo yung daling kanya sa paradise. Kasi sa paradise, wala ka nang iisipin pa. Wala kang bagay na pwedeng hingiin na wala doon. Bakit isasama ka niya? So ikaw, mag-isip ka, sasama ka ba o hindi? Ganon yan. So yung secret nun, yung path, yung daan, ibibigay sa iyo ng sado. Excuse me. Kapasalamat kayo pag may sado kayong kasama. Hindi kailangan sa India, ha? Kahit sa ang religious institution, may sado. Pag i-reveal sa iyo ng sado, yung Shurat Shabad, or sweet melody, isali nyo lang si melody dyan. At saka yung or holy name. Maintindihan nyo. Kaya nga tawag doon is hindi ibibigay ng Godhead yung holy name niya, na hindi lang basta mapahiya. So once andyan yung holy name sa'yo, Shurat Shabad or sweet melody, hindi ka mapahiya. Hindi ka ma-put into shame. Lahat na talagang hinahanap ng heart mo, puso mo, ibibigay niya sa'yo.
Magantay ka lang, ha? Huwag kang kating-kating. Pwede ba? Na-joke lang. Huwag kang magmadali. Hindi naman siya nagmamadali, ha? Kasi alam na alam niya kung ano. May reason yan. Yung reason niya, hindi para magtiis ka. Hindi ibigay sa'yo yung tamang timing. Okay? So, Ma'am si Beses Lady Soreta, matanda at saka bata. Sa Marie lang to. Matagal pa yung pag-aaral. Yun lang yung mga tagong katuruan, mga chismis ni Marintes. So, dadagdagan natin yung Marites natin sa susunod. Pero yun ang sinasabi ko sa reflection nyo sa Holy Week. Ngayon na, kung hindi ka sasama, kasalanan mo yan. Hindi kita sinisisi. Pero choice mo yan. Kaya nga sumama ka na. Magpapako ka na. Ganun. Kasi hindi ka mag-regret. Kung masarap kasama, si Melody, mas masarap yung sweet melody. Yung Surat Sabad. Total yun. Ibig sabihin, hindi mo masukat yung kaligayahan doon. Hindi mo masukat. Hindi mo ma-imagine na may ganun pala. Ganun yung parang yung paa mo, kinikititi palagi. Ang kilikili mo. Ganun yun. So, salamat sa time nyo. I hope so may napulot kayo. Mga guys yan, mga handsome tall and dark. Ang galing mag-dribble. Ang galing mag-shoot. I hope so may nakuha kayo. Tanggapin nyo lang po. Hindi ka magsisisi. Okay.